Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Biyernes na po tayo ngayon, 24 ng Nobyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, shearline, amihan patuloy na makakaapekto sa Luzon. May minomonitor pong cloud cluster ang Pag-asa na posibleng maging sama ng panahon o LPA. Posisyon ng Malacanang sa muling paglahok ng Pilipinas sa ICC o International Criminal Court. Aalamin ng Department of Justice. 5 Pinoy mula sa West Bank ligtas nang nakatawid sa Jordan pauwi na ng Pilipinas. Philippine Coast Guard naglagay ng oil spill boom malapit sa lumubog na Vietnamese cargo vessel sa Palawan. Babaeng guro at asawa pinagbabaril patay sa lalawigan ng North Cotabato. Suspected bomber nalula ng isang ferry, inaresto sa port ng Tawi-Tawi. DZRH Stories denied Yel Parosa at Giselle Ricaporta, big winner sa 45th CMMA bilang Best News Feature. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan sa detalye ng mga balita. Ilang cloud formation sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng Pag-asa. Posible daw po ma-develop ito bilang low pressure area o sama ng panahon sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, sinabi ni Patrick Del Mundo ng Pag-asa, ang cloud cluster o kumpul ng kaulapan na namataan sa bahagi ng Southern Luzon at Northern Samar ay wala pang direktang epekto sa bansa. Samantalang shearline ang siyang magpapaulan pa rin sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur. Amihan naman ang makakaapekto sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela at Apayao, yan din sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Nagbabala pa sa Del Mundo ng posibleng flash floods at landslide sa mga nasabing lalawigan. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, lilinawin naman ni Justice Secretary Boying Remulla sa gobyerno kung may balak muling sumapi sa International Criminal Court ng ang Pilipinas. Ito ay matapos ihain sa Kamara ang 3 resolusyon na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC kaugnay ng Duterte War on Drugs. Ayon kay Remulla, magpupulong sila ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong araw para dito. Gusto raw maliwanagan ni Secretary Remulla kung ano opisyal na posisyon ng executive branch sa hakbang ng Kamara de Representantes. Pinagsabihan ni BP Sara ang Kongreso na irespeto ang pasya ng Pangulong BBM na huwag makipag-ugnayan sa International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ng kanyang tatay. Ayon kay BP Inday, isang panghihimasok sa international o internal matters ng bansa at banta din sa soberanya ang anumang investigasyon ng ICC. Hindi lang anya patently unconstitutional kundi pangmamaliit at pagpapababa sa legal institutions ng Pilipinas ang naturang hakbang. Hinimok pa ni BP Inday ang Kongreso na wag namang insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na ipauubayan nitong hustisya sa mga dayuhan. Nakatawid na ang 5 Pilipino mula sa West Bank patungong Jordan sa gitna ng bakbakan pa rin sa Israel at ng Israel at Hamas. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Jordan, nakatakda ng umuwi ang nasabing mga Pilipino. Kahapon yan. Nakipagkita ang mga embassy official kay King Hussein, Border Authority Head Colonel Rafat Al-Mita, para sa posibleng pagtawid ng iba pang mga Pilipino mula West Bank sakaling tumindi pa ang sitwasyon. Matatanda ang dumating ang unang batch ng mga Pinoy repatriates mula West Bank noong November 9.
Naglagay na ng oil spill booms ang Philippine Coast Guard sa karagatang malapit naman sa sumadsad na Vietnamese cargo vessel sa Palawan. Kasunod ito ng na-detect na bakas ng langis sa bahagi ng Calandurang Bay kung saan stranded ang barkong Viet High Star. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na ang bakas ng langis ay mula sa barko na kargado ng 29,000 liters ng automotive diesel. Galing sa Ho Chi Minh City ang cargo ship patungo sa ng Cagayan de Oro City, bitbit ang 4,000 tonelada ng bigas nang magkaroon ito ng aberya. Nailigtas naman ng Coast Guard ang lahat ng sakay ng naturang cargo vessel. Patay ang isang babaeng guro at ang asawa nito matapos natambangan sa bayan ng Banisilan sa lalawigan ng North Cotabato. Kinilala ni Major Elecson Bona, Chief of Police ng Banisilan, ang mga biktima na sina Angeli Cañete Romanguera, teacher sa Pantar Elementary School, at ang asawa nitong si Juanito Romanguera, isang tricycle driver. Ayon kay Bona, patungong eskwelahan ng mag-asawa, ngunit pagsapit sa barangay Cross Thailand, pinagbabaril sila ng isa sa dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Agad na tumakas ang mga salarin matapos ang pamamaslang. Noong November 15, isang guro din na kinilalang si Hermilix Kapusan, head teacher naman ng Tucana Cuden Elementary School sa Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur, ang inambush din sa Lambayong, Sultan Kudarat habang ito ay papauwi. Kinondena ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pamamaslang sa isang guro at mister nito sa bayan ng Banisilan sa lalawigan ng North Cotabato kahapon na umaga. Sinabi ni VP Sara ang nasabing karahasan ay hindi lamang pag-atake sa isang tao kundi sa value ng education, respeto at komunidad. Nagpaabot din ng taos-pusong pakikiramay si VP Sara sa pamilyang naulila ng gurong si Angeli Cañete Romanguera at ang mister nitong si Juanito Flores Romanguera, isang tricycle driver. Umapila din ang Vice Presidente sa pulisya na tukuyin, arestuhin sa lalong madaling panahon ng may kagagawa ng naturang karumal-dumal na pagpaslang. Napatid na pinagbabaril ng riding in tandem ang mag-asawa habang ihahatid sana ng lalaki ang misis nito sa pinapasukang Pantar Elementary School. Maawa naman kayo sa Pilipinas. Itong pakiusap ni Senator Amy Marcos sa mga umatake kay VP Sara at sa mga may pakana ng ugong na impeachment laban dito. Ayon kay Senator Marcos, ang daming problema ng sambayanang Pilipino at dinadagdagan pa ito ng gulo sa politika. Mensahe pa ng Senador, mahiya naman sa mga Pilipino ang mga tao na linggo-linggo na lamang may pasabog samantalang maraming problema na dapat atupagin gaya na lamang ng sirit presyo ng mga bilihin. Naniniwala si Senator Marcos na may kaugnayan ng ugong na demolition job laban sa Vice Presidente sa ambisyon ng mga nagdanay sumabak sa 2025 at 2028 elections. Sinabi pa ni Senator Amy, maski pa ang Pangulong Marcos nagsalita na matibay ang samahan nila ni VP Sara, wala itong lamat at buo pa rin ang unit team. Idiniin niya rin na hindi naman problematic ang kanyang kapatid, si VP Sara at si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi nanggugulo lamang ang mga hindi niya tinukoy kung sino. Yung mga nagpapakana nito na halos kada linggo may pasabog nitong 3-4 na linggo nakaraan, sana maawa naman sila sa Pilipinas. Ang dai-dai na natin problema. Maawa naman kayo sa administrasyon. Bira naman, dami-daming problema. Dadagdagan pa ng gulong politika na nagmula lamang sa ambisyon at pagnanais umupo sa posisyon sa 2025, 2028. Palagay ko, sa tingin ko, sa kapatid ko, sa akin, sa aking presidente, sa ating vice-presidente, palagay ko, maayos naman. Ang mahirap dyan, maraming nakikigulo kung yung mga principal, yung kapatid ko, ako, si Vice President Sara, si PRRD, palagay ko hindi naman problematic. Yung iba na nanggugulo dyan, ewan ko na lang. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy mga mamis! Pwede tayong mag-laundry day today bago po mag-weekend para mahabang bakasyon natin sa long weekend, ha? Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bantya?
All you need is pride. Ba't mapahirapan ang South kung sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bansa based on test sa chocolate mud and Sebaman cotton. Gawa po ito ng ACS. Alas 4:13, mamalengke muna tayo. Nasa Pasay Public Market ngayon si Noche Cacas. Noche? Mayong buntag kayong Angel, ngayong Friday morning dito sa Pasay City Public Market sa special rice kayong Angel, yung local 64 pesos ang kilo. Habang ang pinakamurang bigas naman, ano nangyari? Regular milled rice, nasa 52 pesos ang kilo. 52? Bakit tumaas? 52 pesos po, Angel, yung regular milled rice. Bakit tumaas? Mataas. Akala ko ba bababa? Kuya Angel? Akala ko ba bababa? Anyari? Ay, yun nga, Kuya Angel, ang tanong, anyari? Tapos ang bangos naman, Kuya Angel, tumaas din, nasa 200 ang kilo, habang ang tilapia, 130. Sama ko na rin yung galunggong, 260 ang kilo. Ang beef rampla naman, Kuya Angel, hindi tumaas, nasa 430 pa rin ang kilo. Yung beef brisket, 395, kasim 280, limpo 350 ang kilo, whole chicken 180, at ang itlog bawat isa, yung medium size 8 pesos and 50 centavos. Ang ampalaya naman, walang pagalaw, sa 80 pesos ang kilo, sitaw 80, ang pechay native 50 pesos, kalabasa 60, ang talong, paborito ni Ma'am Malo Cabral, tumaas na sa 120 ang kilo, ang kamatis naman 70 pesos. Yung carrots, 110 ang kilo, habichuela. So yung Baguio beans, 120. White potato, 140. Ang pechay Baguio, 70. Habang ang sayote, 40 pesos ang kilo. Ang sibuyas pula, Kuya Angel, yung local, 200 ang kilo. Habang ang white onion na imported, 120. Isama ko na rin yung bawang imported, 140. At ang siling labuyo, nasa 180 na lang ang kilo. Kalamansi 80, lakatan na 90, natundan 70, papaya solo 60 pesos, habang ang mangga 200 ang kilo. Sugar white 100 ang kilo, yung sugar was 80, sugar brown 80 pesos, palm oil 250 ml 35 pesos, habang ang palm oil 1 liter 80 pesos. Sa coconut oil naman, 350 ml, 35. At ang coconut oil, 1 liter, 85 pesos. Ngayon, yan ang presyo na ngayong Friday morning dito sa Pasay City Public Market. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRA. Ako sila kakasultuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga misi, sa may araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela, pa-Italian sa germ sa katawan nila panalabanan ng may araw at may pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly, and beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May Shea Butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misi, sa challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. Para matagdagan po ang ating pamalengke, ito po ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayong araw na ito ng 4,000 piso. 4,000 po ang premyo ng mahiwagang tunog. Ayan, hindi po yan paghahanda para sa nalalapit na Kapaskuhan. Ang mga item na ginamit dyan, ito alam na alam ho ninyo. Kilalang yan. Lahat ho ito ay recyclable. Lahat po ito ay imbensyon. Ayan, at makikita ho ninyo sa kusina, kuminsan nasa sala. Ay nakikita din ito sa mga hotel. Hotel room. Nakikita din po ito sa mga opisina. Madalas ginagamit ho ninyo pagka umaga. Pagkatanghali, pagkahapon,
Basta, kahit anong oras nakikita ho ninyo ito, ha? Ang nyo po masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485, ha? Diyan ho ninyo ipadala. Kailangan sundin ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name, /address, /contact number, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Kung hindi pa rin ho ito mapapanalunan ngayong araw na ito, sa linggo, alas 4 sa Radyo Henyo, tutok ho kayo, may matinding giveaway clue. Magandang umaga, Pilipinas! Ang Pangulong Bongbong Marcos, personal na namigay ng tulong sa mga nilindol na residente ng Jensan at Sarangani. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun! Alaikum assalam, Kayang Angel. Mainit na sinalubong ng Pacquiao family ang pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa General Santos City. Kasama ng Pangulo sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, Defense Secretary Gibo Chodoro, DILG Secretary Attorney Benhur Abalos Jr. at DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tumuloy ang lahat sa Oval Plaza Gym kung saan personal na pinangunahan ng Pangulo kasama sina Jensan Mayor Lorely Pacquiao, Governor Roel Pacquiao at former Senator Manny Pacquiao ang pamimigay ng dala nilang ayuda at financial support sa mga pamilyang matinding naapektuhan ng 6.8 magnitude sa katumuloy ng Sarangani Province ang Pangulo. Sa report mula sa DSWD Region 12, 135 pamilya mula sa Sarangani Province ang naitalang apektado ng lindol habang 2,000 families naman mula sa General Santos City. Tig 10,000 pesos cash assistance ang binigay sa mga apektadong residente na may kasamang kitchen kits, food packs at family kits. Matapos na mabriefing ang Pangulo sa isinagawang consolidated report sa Jensan City Hall, hiling niya sa mga local authorities na ipagpatuloy lamang ang assessment report sa national government upang matukoy ang mga nararapat na agarang aksyon. Nagbigay na rin ng urgent instruction ang Pangulo sa DPWH at sa ibang ahensya ng gobyerno na mabigyang aksyon ang mga damages sa mga government infrastructures tulad ng mga eskwelahan, hospitals, mga tulay at highway. Pinapurihan din ng Pangulo at pinasasalamatan nito ang mga naging akma at immediate actions ng LGUs sa mga apektadong mga residente ng General Santos City at Sarangani Province. Sa nagpapatuloy na monitoring report mula sa PBOX, nabatid na tuloy-tuloy pa rin ang mga nararamdamang aftershocks sa General Santos City at Sarangani Province. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun! Umalo na sa mahigit 7.25 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Kasunod ng magnitude 6.8 na lindol sa Soxargen itong nakalipas na linggo. Ayon sa datos ng Department of Agriculture, umaabot na ng 120 na mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Kabilang kasi sa mga sinira ng naturang pagyanig, ang 168 metric tons ng mga ani mula sa 81 hectares na agricultural land. Batay sa report ng ahensya, tinatayang 1.12 million na halagang pininsala sa mga pananim na mais, 412 million naman sa mga high-value crops at livestock. Tiniyak naman ng DA na tutulungan nilang makabangon ang naapektuhang mga magsasaka at mangingisda. Ilang eskwelahan din sa Nauhan nananatiling suspendido ang klase dahil naman sa pagbaha at walang patid na pagulan. Detalye na balita mula kay Raymond De Glicerio mula sa radyo natin Pinamalayan. Raymond, good morning. Magandang umaga. Nanatiling suspendido ang klase sa ilang paaralan sa Nauhan, Oriental Mindoro noong Nobyembre 22 dahil sa baha at walang patid na pag-ulan. Ito'y batay na rin sa rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon sa lokal na pamahalaan, walang pasok sa Nauhan Municipal High School, sa Barangay Andres Ilagan, Santiago Elementary School, Barangay Santiago, Mariano Piloterio Memorial School, Barangay Andres Ilagan, Nag-Iba 2 Elementary School, Barangay Nag-Iba 2. Pinapayuhan din ang mga magulang ng mga bata na may dadaan ng mga lugar na baha. Kung ang maaari ay huwag na munang papasukin ang mga anak para sa kanilang kaligtasan. Samantala, nagpaalala na rin ang MDRRMO sa mga mangingisda na magiging madalas ang malaking alon sa karagatan ngayon amihan season. Ayon sa tanggapan, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Tiyaking maayos ang makina at makakatig ng bangka at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Ipagbigay alam sa barangay kapitan at lokal na opisyal ang gagawing paglayag at mag-iwan ng contact number.
Alamin ang hotline number ng mga kinauukulan. Magdala ng life jackets, flashlights, pito at gamit pang komunikasyon gaya ng cellphone at radyo transistor. At ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa mga kasamang bangka habang nasa laot. Mula dito sa 105.3 Radyo natin Pinamalayan Oriental Mindoro, ako si Raymond Iglesiero. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantalang Pangulong BBM, ipinalilipat na mga pamilyang nakatira sa danger zone na malakas ang posibilidad na matamaan ng lindol sa Sarangani. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Hiningi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong ng mga lokal na pamahalaan sa Soc-Sargen para mailipat ang mga pamilyang nakatira sa danger zones. Kasunod ito ng 6.8 magnitude na lindol na tumama sa rehiyon noong nakaraang linggo. Sa situation briefing sa General Santos City kahapon, sinabi ng Pangulo na kailangang makahanap ng lupang magagamit sa relocation. May emergency fund naman kasi anya ang National Housing Authority na pwedeng magamit sa pagtatayo ng mga bahay. Ayon sa mga lokal na opisyal sa Sarangani, karamihan sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol ay mga nakatira sa tabing dagat. Tiniyak naman ng LGUs na hindi napapayagang magtayo ulit ng mga bahay doon. Bukod sa mga nasa tabing dagat, inirekomenda ng mga eksperto na mailipat rin ang mga bahay na nasa paanan ng aktibong landslide area. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Let. Samantala, para ho sa inyong mga emergency kit, ano ha? May bagyo, may lindol o wala, kinakailangan nakahanda po ang ating mga emergency kit. Huwag kalimutan, lagyan po yan ng family alcohol. Proteksyon ng pamilya laban ho sa mikrobyo. Dalawang po ang formulation ng family alcohol. Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ka ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Naku, yan ho yung ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, magandang umaga daw po, Senator Lito Lapid, sa inyong mga suking blind masur. Maganda umaga, Pilipinas! Nakatanggap naman ang pagkilala mula sa Department of Justice ang Alternative Dispute Resolution Program ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para makamit ang mataas na mediation success rate. Dahil sa pagkilala, ang PAGCOR at ang Intellectual Property Office of the Philippines ang tanging government-owned and controlled corporation sa mga GOCC na nakakuha ng nasabing accreditation mula sa DOJ. Sinabi ni Justice Undersecretary Irene De Torres sa Alogok, humahanga sila sa mataas na success rate ng mediation program ng PAGCOR. Ang accreditation ng gaming agency ay valid hanggang 2024. Ang Public Alternative Dispute Resolution Program ng PAGCOR ay nabuo alinsunod sa itinatakda ng Republic Act 9285 na kilala bilang Alternative Dispute Resolution Act of 2004 na nag-aata sa mga ahensya ng gobyerno na magtatag ng isang sistema upang malutas ang hindi pagkakaunawaan na inahahain sa kanila. Layunin ng programa na babawasan at maiwasan ang galit at hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mga tauhan. Ilan sa mga common cases na minimitigate sa ilalim ng programa ay yung may kinalaman sa alimony, suporta sa asawa at anak, hindi pagbabayad ng utang at iba pang mga internal na problema. Pamilya ng 17 seafarers na hostage sa Red Sea dapat nalalay ng gobyerno ayon kay Senator Rizan Temeros. Detalye ng balita mula kay Raymond Detpa sa RH28. Good morning, Raymond. Higit na kailangan ngayon ng pamilya ng 17 seafarers na hostage na mga rebelding Houthi sa Red Sea ang suporta ng gobyerno. Ito ang paniniwala ni Senador Risa Hontiveros kasabay ng panawagan sa Department of Migrant Workers o DMW na ibigay ang nararapat na tulong sa mga pamilya. Kailangan may tauhan ng DMW na nakabantay sa mga pamilya upang regular silang mabigyan ng update sa kaso ng kanilang kamag-anak. Ayon kay Hontiveros, kailangan ng mga ito ng emotional, mental at financial assistance habang sila ay naghihintay ng rescue updates.
Dahil sa panganib na sinusuong ng ating mga seafarers ay kinuha nito ang pagkakataon upang manawagan ng mabilis na pagpasa sa Magna Carta of Seafarers Bill na kanilang isinusulong. Una nito kinumpirma ng DFA na kasama sa hawak ng mga Yemeni Houthi rebels ang 17 Pinoy seafarers sa Red Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Dagang salamat Raymond. Samantala, suportado ng Kongreso ang hakbang na Malacanang para sa mabilis na pagpapalaya ng 17 Pinoy seafarers na bihag ng Houthi rebels sa Yemen. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bukas ang Kamara sa anumang tulong na maaaring ibigay sa Department of Foreign Affairs upang mabilis na mapalaya ang mga bihag. Sinabi ni Romualdez na nagkausap na sila ng Pangulong BBM hinggil sa panibagong krisis na ito at tiniyak niya suporta ng Kamara para mapalaya kaagad ang 17 kababayang binihag ng Houthi sa Red Sea. Nananawagan din ang speaker sa publiko na samahan sila sa pagdarasal para sa kaligtasan ng mga Pinoy seamen, kasama na rin ang kanilang pamilya. Bandera ang Pilipinas sa may pinakamataas na shopping scam rate sa buong Asia ngayong taon. Batay sa Asian Scam Report, sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na sumirit sa 35.9% ang shopping scam rate ng Pilipinas mula sa 11 Asian countries. Halos 25% umano ng mga Pilipino mabilis na bumigay sa hinihinging demand ng mga scammer. Nagmabala naman si CICC Executive Director Alexander Ramos sa publiko, mag-ingat lalong-lalo na ngayong Christmas season dahil naglilitawan ang mga online shopping scammer. Ay, at saka sa mga hacker na namimirwisyo nanghahack ng mga account tapos nanghihingi ng kung ano-ano sa mga kakilala ng kanilang nahahack. Tamaan sana kayo ng kidlat! Mga walang iya kayo, dami nyo niloloko Bale, ang karma mas mabilis, lalong-lalo na sa mga nanloloko online. Tukol naman ang 6 na magnanakaw ng kable sa magkakahiwalay na insidente sa Maynila. Kasunod ito ng pinalakas na operasyon ng Globe Telecom Incorporated katuwang ang pambansang pulisya. Unang nakwelyahan ang 4 katao na nagnanakaw ng 200 pares ng Inobi copper cable wire sa Malate, Maynila. Humihimas na ngayon ng malamig na reha sa mga suspect na sina Edwin Zulueta, Kylie Epola, Jonel Caparas at Jonerold Ilyore sa Manila Police District Station 5. Naaktuhan ang nasabing mga suspect ng mga customer ng Globe. Kabilang dito naapektuhan pala ng naturang pagnanakaw ang critical services katulad ng 4 na circuit serving bank, clinics at isang electronic store. Sumunod na nasa koten 2 iba pa sa UN Avenue at Paco, Maynila matapos na mahuling nagpuputol din ng 200 pares ng multi-pair cables at 100 na pares ng Inobi copper cable wires. Ayon kay Rardo Resio, Globe Enterprise and Corporate Operations Head, pinapahalagahan nila ang tiwala sa kanila ng mga customer at ang bawat kable ay kumakatawan sa lifeline ng bawat isa sa trabaho man ito o sa pag-aaral. Nasa 1,181 na cable theft incidents lang naitatala ng Globe sa unang bahagi ng taon. Alam po ninyo, dapat ito mere possession para hindi na binibili. Kasi naman din yung mga itong mga anong tawag yan? Yung mga namimili ng botigrapa. At tinatangkilik ho kasi ninyo kaya yan, ang dami hong nagnanakaw mamaya ho ninyo ang naapektuhan yan, ospital. Sige kayo dapat ho yan mere possession. Kasi kung anti-fencing, ang tagal pang patunayan pero mere possession na mga ganyang klase ng mga items, dapat may mabigat na parusa. Isang miyembro naman ng Capco nagbaril ng sarili matapos na mapatay ang isang sundalo at 2 Capco sa Viewpoint ng Banawe, Ifugao. Tako! Ano kaya nangyari dito? Sila nagbarilan. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rish 41 ay magnabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy? Nagpatiwakal
ang isang miyembro ng Citizens Armed Forces Geographical Unit of CAFGU matapos nitong paslangin ang isang sundalo at 2 miyembro ng CAFGU sa Banawe, Ifugao. Ayon sa 15th Infantry Division of Philippine Army, ito na ang kauna-unahang insidente sa Ilagang Luzon kung saan pinatay ng isang tropa ng gobyerno ang kabaro nito. Ayon sa Banawe Municipal Police Station, nakipag-inuman ang CAFGU member na si Jevely Banghuyaw sa mga biktima sa loob ng kanilang mess hall sa sitio Mount Pulis sa Barangay Viewpoint, Banawe, Ifugao. Nang may naungkat na isyu ang suspect hinggil sa kanilang duty sa kampo. Kinausap siya ng kanilang enlisted patrol base commander na ipabukas na lang ang kanilang pinagtatalunan. Naawat naman ito at inihatid sa kanyang bunker. Subalit bumalik sa mess hall na may dalang M16 rifle. Ilang sandali ay umalingaw-ngaw ang putok ng baril at pagkalipas nito ay nakitang nakabulagta sina patrol base commander Staff Sergeant Andrew Dulnuan at 2 CAFGU na sina Alphon Magawe at Sunny Bumanang. Isinugod sila sa Bontoc General Hospital, subalit hindi sila umabot ng buhay dahil sa mga tinamo nilang tama ng bala. Nagbaril din sa sarili ang suspect gamit ang kanyang M16 rifle. Nabatid na may problema sa pamilya ang naturang suspect. Ayun. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just take Nina. Dinipensahan naman ni Pasay City Administrator Peter Manzano ang reclamation project na pinatigil ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa briefing ng House Committee on Ways and Means, sinabi ni Manzano na makalilikha ng mahigit 1 milyong trabaho ang reklamasyon, partikular na ang Pasay Eco City Coastal Development Project. Ayon kay Manzano, bukod sa maraming trabaho ang lilikhain ng proyekto, kikita din ang gobyerno ng 1.3 trillion pesos sa loob ng 35 taon. Habang ang Pasay City Government naman ay kikita ng 1.1 trillion sa oras na makumpleto ang reklamasyon ng mahigit 131 hectares ng lupain. Ang Pasay Eco City Project ay binubuo ng joint venture ng SM Smart City Infrastructure and Development Corporation na tinatawag na Pasay 360 at joint venture ng Pasay Harbor City o Pasay 265. Alas 4:35 ang oras sa buong kapuluan. Hello, Palmones! Magandang umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 4 na umaga. Ayun hong ayaw hong magkaroon ng malaking tiyan. Ang sabi ho ng mga dalubhasa, matulog kayo ng sakto, ha? Kasi pagka natutulog ho pala tayong sakto, meron pong mga hormone na lumalabas sa ating katawan at nagsasabi ho sa utak na, uy, busog ka na, busog ka na. Yan, yung tawag ho daw dyan, leptin. Ngayon, kung ikaw po ay ang tawag dito, laging kulang ng tulog, hindi magandang tulog mo, ang tawag naman doon sa lumalabas na na hormone ay ghrelin. Yun, yung ghrelin naman, yung nagsasabi sa yung gutom ka pa. Ayan, kaya kinakailangan maganda ho ang ating tulog para lumabas ang hormone na leptin. Isa ho sa makatutulong ho sa atin para magkaroon na tayo ng magandang tulog, syempre ang Ultabayo. Ang Ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic. Ito po namang postbiotic ay dinevelop po ng mga dalubhasa sa Japan at inilagay po ng Theoxis Health Venture sa Ultabayo Capsule. Rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Kaya para daw ho sa mga nagbabalak-balak dyan na magpalipo, lalong-lalo na kung medyo may edad na, no? Bago ho magpalipo, mag-Ultabayo. Ayan, ha? Malay nyo, mas hindi nyo na kinakailangan magpa-opera ng pagkamahal-mal, eh. Diba? Ultabayo na lamang po, ha? Available po ito sa Lazada, Shopee at TikTok. Kung dili kaya para sa inyong mga health concerns, tumawag po kayo sa 0917-110-6580. Text lang pala, ha? Text sa 0917-110-6580 para sa karagdagang impormasyon sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay. Kailangan natin ng matinding kaagapay. Yan po ang Ultabayo. Yan po sa Zamboanga. Available na ito sa John's Pharmacy, sa San Pedro Laguna naman sa Pasmed Pharmacy. Dito po sa Metro Manila, malapit-lapit na. 2 milyong higit na halaga ng shabu at leader ng criminal group arestado naman sa Zambales.
Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny. Batay sa report mula sa Zambales Provincial Police Office sa tanggapan ni Police Colonel Ricardo Pangan Jr., Provincial Director sa isinagawang anti-illegal drug operation, ay matagumpay na naaresto ng kanyang mga tauhan ang kinilalang leader ng Janawi Criminal Group na si Roger Hamajad Janawi, 40 taong gulang, at nakumpiska dito ang nasa 296 gramo ng shabu na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 2,012,800 piso. Kasama rin siya na aresto itong sina Ace de los Santos Billones, 25 anyos, at John Paul Lanang Lakbain, 28 anyos. Nadakip ang mga sospek sa police operation sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Nakumpiska din sa sospek na leader ng criminal group Janawi sa kanyang pag-iingat ang isang caliber 38 revolver na kargado ito ng bala. Kasalukuyang nakapit na ang mga naarestong suspect sa Subic Municipal Police Station habang pinoproseso na ang kasong isa sa papaglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Comelec Resolution number 10918. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Comilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Top 3 most wanted person naman sa Binmalay, Pangasinan, nadakma ng PNP. Masantos siya kabasan ni Chika Min sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Oy, kay Lingayen Mayor Paul Batawil. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Kumusta na ho kayo? Detalye ng balitang ito mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Hindi nakapalag ang top 3 most wanted person municipal level ng Binmalay, Pangasinan nang madakma ito ng mga pulis alas 9 ng umaga. Sa ulat ni Binmalay OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio, bitbit ng kanyang mga tauhan ng warrant of arrest na pinalabas ng hukuman laban sa suspek na kinilalang si Gerardo Cabasal Haylar, 62 anyos, may asawa at residente ng Barangay Dulag, Binmalay, na naharap sa kasong sexual assault in relation to Section 5 ng Republic Act 1716 of child abuse na pinagkaluban naman ng korte ng piyansang 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nasa kustodiya pa ngayon ng Binmalay Police Station ng suspect dahil sa kabiguan pa nitong makapaglagak ng nasabing halaga. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Maya pa abak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino sa imang panig na mundo, sa mga taga-Taipei, Taiwan. Magandang umaga ho sa inyo. Ingat ho yung ating mga kababayan dyan sa Hong Kong, ha? Lalong-lalo na yung magkikita ngayong weekend. Dyan po sa may Theater Garden. Kumusta na kayo, ha? 2 milyong pisong halaga ng gamit pangsakahan ay pamahagi ng NANDAR sa mga magsasaka sa Hinunangan, Southern Leyte. Maupay nga ako sa ating mga kababayan dyan po sa Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. 2.1 milyong pisong halaga na gamit sa sakahan ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka sa Southern Leyte. Ito ang sinabi ni DAR Regional Provision Officer Jose R. Smith Soria. Ayon kay Soria, ang mga magsasaka sa bayan ng Yunangan, Southern Leyte ang nabigyan ng gamit sa sakahan. Ito ang Mabatas Irrigators Association na may 182 na mga membro at 170 na membro sa Agrarian Reform Organization ang nakatanggap ng 3 type ng floating tillers, 3 turtle type floating tillers, 1 water pump na may complete accessories at organic fertilizers. Samantalang Top John Setters Farmers Association na may 50 mga miyembro kung saan 30 siyang mga miyembro ng Agrarian Reform Beneficiaries Organization ang nabigyan ng fish drying machines na may accessories na mga gamit sa pamumuhay ng mga magsasaka. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa gubalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Muli namang ginit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kahandaan ng Pilipinas na makipagtulungan sa regional at global partners ito para sa isang rules-based order at maituloy ang pag-uusap ng hindi pagkakaintindihan. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pahayag sa pagsisimula ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum kung saan ang Pilipinas ang nag-host.
Lumahok sa naturang forum ang mga parliamentarian mula sa iba't ibang bansa sa buong rehiyon. Muling pinagtimay ni Speaker Romualdez ang pangako ng Pilipinas sa UN-centered multilateralism sa pandaigdigang pamamahala at mga prinsipyo ng sentralidad ng ASEAN o Centrality of ASEAN at mga organisasyong pangrehiyon katulad ng APEC. Kasabay ng pagbibigay nito ng resolusyon ng Pilipinas upang palakasin ang mga parlamentaryo para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Kasabay nito, hiniling din ni Speaker Romualdez sa mga kasaping bansa sa ASEAN o Asia Pacific Parliamentarian Forum ang magkatuwang na pagtugon sa transnational crimes kasama ang trafficking in persons, lalong-lalo na sa mga kababaihan at kabataan. Binanggit din ni Romualdez ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa pagtataguyod ng isang matatag at sustainable na Asia Pacific region. Matatag na rehiyon, pero mukhang hindi daw po matatag ang relasyon ni Sara Labati at saka ni Richard Gutierrez. Kaya daw ba nagpaikli na ng buhok si Sara? Aba, hindi ko alam. Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Good morning, good morning, good morning, Kuya Angel, Rampa na Pilipinas! Lalo pa ngayong umiinit at nag-iinit ang usaping hiwalayan sa pagitan ng mag-asawang Sara Labati at Richard Gutierrez matapos na magpaputol ng buhok ang naturang aktres. Nakita niyo ba yung buhok niya? Di ba dati ang haba, ngayon hanggang shoulder na lang. Nang sabi, kapag nagpaputol daw ang isang babae ng kanyang buhok ay palatandaan iyon na may pinagdadaanan. Pero hindi naman lahat na nagpagupit may pinagdaanan. Malay mo kung gusto lang niyang magpaganda talaga, di ba? Pero dito, sa kaso ni Sara ay iniisip ng marami na kaya nagpagupit ang naturang aktres ay para mapadali sa kanya ang pag-move on hinggil dito sa sinasabing hiwalayan nila ng asawang si Richard Gutierrez. Tago ang issue. Pinag-uusapan pero walang detalye at nakapagsasabi at nagkukumpirma na hiwalay na nga ang dalawa. Ang mga netizens lang, ang mga marites lang ang nagsasabi na buo na ang kanilang duda. Naku naman, dinuuna agad. Ito ang kanilang duda. Totoo daw na hiwalay na si Sara at si Richard dahil isa man sa pamilya Gutierrez ay tikom ang bibig sa usaping hiwalayan. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Ganon? Nagpaputol lang ng buhok? May kakilala naman ako, nagpapaputol ng buhok eh. Sa ilong. Makatido kasi. Hindi naman sila hiwalay. Ay, sige, bago ho kayo mag-isip ng putulan ho, isipin nyo muna ang inyong pamimigay na pangregalo sa Pasko, ano ha? Uy, 30 days na lamang ho, kasi 24 ngayon, di ba? Oo, almost 30 days na lang. Ang bilis ng Pasko, ano ha? Sige, wag nyo kalimutan, lalong-lalo na sa mga suki natin dyan abroad, ha? Sa mga nakikinig sa atin dyan sa Canada, sa US, sa Australia, sa New Zealand, at sa mga seafarers, lalong-lalo na yung mga naglalayag sa mga Pilipinong nandyan sa Middle East, sa Dubai at sa ibang panig ng mundo. May available na tangerine chocolate po. Ang gagawin nyo lamang, i-check po ninyo yung kanilang website, yung tangerinechocolate.ph, at doon ninyo makita yung mga variants, ang iba't ibang variants ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dati umaasa lamang sa Copra, ngayon mga MSMEs na. Kumikita na po sila ng extra dahil po sa kanilang tangerine chocolate. So, ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0919-095-5935. Online lang po kasi sila sa ngayon. Nang sa gayon ay mai-place na ho ninyo ang inyong order para po sa inyong pagregalo ngayong Pasko. Ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, agahan daw po ninyo ang pag-order para may habol sa kanilang December production. Tangerine chocolate, may mahigit 10 variants. Produkto po ito ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino ba naman ang tatangkilik sa mga produktong Pinoy kundi ang kapwa Pilipino? Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:51. Alas 4:55, mas delikadong madali ng demensya ang mga taong kulang sa tinatawag na slow wave o deep sleep.
Tumutukoy po ito sa third stage. So, ng 90-minute sleep cycle ng tao na nagtatagal ng 20 hanggang 40 minuto. Ganun lang pala kabilis yan. Ano? Sa pag-aaral ho ng mga dalabhasa mula sa Monash University sa Australia, lumilitaw na 27% na mas mataas ang tsansang magkadimensya ang mga taong kapo sa slow wave sleep. O, kaya doon sa mga medyo senior na, makinig kayong mabuti ha. Partikular naman ang yung may 1% pagbaba ng naitatalang oras ng deep sleep gabi-gabi. Kaya dapat malalim daw po ang tulog natin. Paliwanag po ng mga eksperto, ang deep o slow wave sleep ang pinaka-restful state ng pagtulog kung saan mabagal ang brain waves at heart rate at bumababa din ang blood pressure. Kasama ho natin para mas maintindihan ho natin yan. Siyempre, kumuha ho tayo ng dalubhasa. Magpapaliwanag ho sa atin dyan ha. Nakakasama ho natin ngayon si Dr. Mabel De Leon. Doc Mabel, maganda. Dr. Mabel De Leon, ano ka ba naman? Ano ba tong Malu? Hindi Dr. Mabel De Leon. Baka akala ni Doc Mabel sino yung kausap natin ngayon. Doktor, lagi nagkakalimutan Dr. Mabel. Kayo na nga magsabi. Carrion! Dr. Mabel Carrion. Baka pagdating ng eleksyon, hindi Dimensya na yan, ha? Yung hindi nakakalimutan nyo, mali yung ilalagay nyo pangalan, ha? Hindi. Busy lang. Busy lang, kaya hindi mali yung naisulat. Dr. Mabel Carrion, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Kong Angelo. Ayun, Dr. Mabel Evangelista Carrion. Para kompleto. Yan, Yes po. Doctor for Adults. Doc, pag sinabi nating Doctor for Adults, ilang taon yung adults na pinag-uusapan natin? 18 pataas? Yes po. Hanggang Tama po. Gaano katanda yung adult? 18 years old po pataas. Mga Pero senior. Sometimes po, maski pumupunta pa rin naman sa amin, mga 15 years old. Okay lang naman. Ano bang kaibahan ho siyempre iba naman yung youth, iba din yung mga geriatrics, di ba? Oo. Anong kaibahan ng expertise na yun, Doc? Pagka geriatrics doctor ka o adult doctor ka? Pag geriatrics po talagang nag-focus sila or yung specialization nila po sa elderly. Yung mga 60 years old pataas. Opo, 65 years old. Pag 65 years old, yun na yung geriatric? Yes po. Yung elderly talaga yung hawak nila. Okay. Ang inyo adult lang, yung mga siguro 30. Lahat po. Opo, lahat po. 18. Kumbaga wala namang specific na age group na kung gaano katanda. Pero after pediatric, kami na agad. Adults na po. What age usually nagmamanifest ang dementia? Usually sa studies po, yung 60 to 65 years old, nagmamanifest siya. Bakit yun po yung most common. Bakit yung kapitbahay namin wala pa yatang 50, malilimutin na, hindi naaalala yung utang niya. Tapos sabi niya, di ba? Every time na nangungutang, sharp ang pag-iisip. Pero pagka bayaran na, may dementia. Artificial. Ano po yun? Selective. But kidding aside, there could be a selective dementia. Yes po. And it can Lalo na po kung konektado sa depression or yung sa stress. So, pwede po magkaroon ng dementia maski at an early age. Why? Bakit? Ibig sabihin, humihina ba ang utak pagka ganung depressed ka? Meron pong opo. Yung stress sa katawan po parang yung brain mo parang pinipili ba na kalimutan. May mga ganung po. Medyo bata-bata may mga ganun po pag nasa stress. Ganun. Tapos clouded din. Pag stress po, di ba po parang magulo yung isip, hindi makatulog ng maayos. Yan po. Pero yun po, nare-relieve agad. Hindi siya yung papunta sa malilimutan mo na lahat. Pero Doc, di ba okay naman yun kung halimbawa yung mga negative thoughts i-block mo o yung negative experiences i-block mo, okay lang yun. Do we call that selective? Do we call that selective dementia? Halimbawa, yung mga na-prostrate sa pag-ibig. Di ba? Okay yun, siguro helpful. Do we call that dementia? Parang healthy naman yun na move on na avoid na yung mga negative thoughts. But that's not dementia.
Hindi po. Ang dementia po kasi, sir, ano po, parang general term siya sa talagang hindi ka na makaalala and then papunta sa hindi mo na magawa yung mga usual things na ginagawa mo. As in, nalilimutan mo na kung paano alagaan yung sarili mo. Ganun ka-worst yung dementia. Dok, yung halimbawa, umaga, di ba, nilagay mo lang yun yung susi ng sasakyan mo, tapos maya-maya, mga 5 minutes, nag-iikot ka na, namumroblema ka, nasaan ba yung susi na yun? Do we call that dementia? Ay, hindi pa naman po. Parang naging kalimutin ka lang talaga. Opo. Kalimutin lang po. Opo. Yun yung difference po ng dementia at saka yung pagiging kalimutin lang. Bale, wala namang hindi mo maalala yung mga kakilala mo, yun po, yung nakakagawa ka pa rin ng normal. Yung madaling araw na umuwi dahil nakalimutan daw nila nasa ng bahay nila. Hindi din dementia yun, palusot ang tawag doon. Ang daming klase. Kasi lalong-lalo na yung pauwi pa lang ngayon, kadarating pa lang ng bahay, ang katuwiran na, nakalimutan ko nasa ng bahay namin, may dementia na yata ako. Hindi dementia yan, palusot yan. Ayan, okay. So, dito ho sa pag-aaral na ginawa ho ng Monash University, Doc, paki-elaborate lang, what is low wave sleep? Oo. So, i-explain ko lang din, kasi sa sleep, di ba, merong stages. Yung 1 to 4. Yung 1, 2, 3, yun yung non-rapid eye movement. Tapos yung 4th, yung rapid eye movement. So, binigyan ng specific focus yung stage 3, which is the slow wave sleep or deep sleep. That's that time nga po, yung nabanggit niyo, sir, na yung bumababa yung blood pressure, nagre-rest talaga yung katawan. Kaya tinawag din na deep sleep kasi yun yung time na talagang matutulog ka, magre-rest ng husto. Tapos, ang katawan nagre-rest pero yung brain nag-function po siya. That's the time na namamaximize yung pag-flush out ng toxins. Yun po yun. Kaya dapat makarating yung tulog dun sa part na yun, yung stage 3, papuntang stage 4. So, ibig sabihin kahit na 8 oras ka natutulog, kung hindi naman deep sleep ang nakuha mo, useless din, Kasi wala ka nung tinatawag na slow wave o deep sleep. Yes po. Nabanggit din po sa ibang study, sir, na parang, importanteng maabot natin yung duration, di ba po, yung 7 to 9 hours. Pero kung hindi naman continuous, yung paputol-putol po, tas hindi ka na nga nakakapunta dun sa stage 3 hanggang stage 4, hindi siya quality sleep. Kasi hindi ka nakapunta sa deep sleep Yun. Hindi siya restful sleep. 20 to 40 minutes daw po itinatagal niyan, Doc. Ganun lang pala kaikli, So hindi mo kailangan talaga hindi mo kailangan ng 9 hours na pagkahaba-haba kasi yung deep sleep is 20 to 40 minutes. Importante ma-achieve mo 'yon. Doc, alam niyo naman ang mga senior, di ba? Hindi lang mga senior, kundi pati yung may mga problema sa kanilang pantog, pagdating ng alas 11, magigising, jijingle. Tapos bandang alauna, jijingle na naman. Pagkatapos, pagdating ng mga bandang alas 3, jijingle na naman. Di ba? So, yun ba? Is there a way for them to achieve deep sleep? Pwede po. Kasi kung yung cause nung pag-ihi po nila baka napadami ng inom ng water before sleeping, dapat po bawasan yun. Kasi yun po yun, maiihi ka talaga sa gabi. Yun naman pong mga lalaki, sometimes may problem pala sa prostate. So ipacheck din po yun. Kasi yun po yung pwedeng dahilan kung ba't sila tumatayo sa gabi tapos paihi-ihi po maski pa konti-konti. Yun, usually ba, Dok, anong edad nagkaroon ng problema sa prostate? At what age? Pinaka-common pa rin po elderly. Mga 60 years old pa rin po pataas. Pero meron po nagkakaroon ng mga prostate problem maski medyo bata pa po. Sabi nga, di ba, at the age of 40, dapat mag-umpisa ka ng kumapa-kapa, tapos merong ang tawag doon, yung DRE. Di ba? Dapat rectal examination, di ba? Para masiguro mo na hindi nagdi-develop yung prostate. Kasi tayo ka nga ng tayo na madaling araw para jumingel, yung mga dapat tumayo naman hindi na tumatayo, di ba? So may problema. may problema pala. May problema talaga kaya kinakailangan magkaroon ho kayo na. Yun ho na-achieve pagka reversible bendok o pwede pang ma-reverse or pwede kang magkaroon ng early intervention. Yung yung BPH po?
Hindi. Yung epekto ho nung madalas na paggising sa gabi, na madaling araw, pagkatapos siya bumabangon, pero yung hindi dapat bumangon, hindi na bumabangon. Depende po yun kung anong age at saka baka kung may underlying pa na ibang problema. Kaya kailangan po magpa-check up. Pero preventable? Opo, syempre po, opo. Okay. Depende po sa age at saka kung may ibang sakit. Okay. Baka sabihin nyo naman nakikinig, ngayon, anong kinalaman ni Ultabayo dyan? Saan papasok ang postbiotic, Doc? Yeah. Yung ating Ultabayo, di ba, yung ating postbiotic, siya yung nagbibigay sa atin ng, di ba, immunomodulatory. So yung mga kulang sa tulog, yung mga sleep deprived, maganda po uminom ng Ultabayo para yung magkaroon tayo ng restful sleep, no? Tapos maabot natin yung stage 3 na importante para maiwasan ng demensya. At an early age, mas maganda po ayusin natin yung sleep cycle natin, no? By taking Ultabayo, at least 2 capsules a day, I assure you, based on my experience, lagi tayong makakaabot ng REM or your stage 4. So yung complete na cycle ng sleep, pagkagising mo, refreshed ka na. Oo. Ako din, Doc, based on experience, totoo yun. Yes. Di ba? Oo. Kaya lang, Doc, parang hinahanap, hindi ba yun parang nagiging habit forming na. O dahil gusto mo lang ma-achieve talaga na kinabukasan, kasi nga ako, maaga ko gumigising Alas 2, dapat gising na ako Kaya hinahanap din talaga ng katawan. Di ba? Yes po. Ano ba yun? Parang gusto niyo po uminom talaga. But I can refrain from taking it on weekend kasi hindi ko naman kinakailangan. Meron pa bang iba siyang benefits other than deep sleep? Ay, yung po talaga, yung pampalakas po ng immune system. Kasi po, nangyayari talaga kung minsan sa buong household may sakit na lahat, pero yung umiinom ng Ultabayo, hindi siya talaga nagkakasakit. Pwede daw ba ito? Lakas po yung panlaban. Doc, sabi nga natin, pwedeng prevent pero hindi sinasabi na hindi kayo magkakaroon ng problema sa prostate nyo. Dapat pa rin kayo magpa-check. Doc, pwede din daw ba sa diabetic? Kung diabetic ka, anong oras dapat tinitake? Ang Ultabayo? Apo, gabi pa rin po, mas maganda ang Ultabayo po. Okay. Wala naman po siyang contraindication sa mga iniinom pong maintenance. So, okay naman po. Okay. Kasi isang kaibigan ko ng diabetic, sabi niya, yung dating problema ko sa ED, ngayon okay na. Ang problema niya daw, very good. Ang problema niya daw, saan gagamitin? Sabi ko, pati mo naman yan, papaproblema mo sa akin. Di ba? So, hindi na po matutulong po sa bayo. Ayan. Now, balikan natin, paano daw balikan nga natin yung problema ng mga nasa call center. Paano sila? Yes po. Paano sila? Nababago nga yung yung circadian rhythm nila. Oo. Opo. Baligtad po, kumbaga yung lagi ko nga sinasabi sa pasyente, yung bedtime nyo po, kung ano yung bedtime, kasi hindi naman tayo makakaano kung yun talaga po yung trabaho. So yung need nila is kung ano po yung bedtime nila, para po maka-adjust din yung katawan. 1 hour, 2 hours before sleeping? 1 hour before sleeping, okay na po. Do you take it with meals or without meals? With or without po, okay lang. Wala naman po siyang walang masama. Kasi nga naman yung mga probiotic at saka mga prebiotic anytime iniinom mo, di ba? Maganda po siya sa gastrointestinal tract. Ang kagandahan nito, hindi kinakailangan ng refrigeration. So anytime, di ba? Dahil nga capsulize siya, pwede ho ninyong ma-take anytime saan man hong lugar. Ayan. Doc, again, para ho doon sa mga may mga concerns pa at gusto magtanong ho kay Doc Mabel, saan ko pwede pasyalan si Doc Mabel? Kayo naman, pasyal-pasyal lang sinasabi. Sinabi, konsulta na lang, online na lang. online na lang kayo konsulta. Pambira naman kayo. Gusto talagang puntahan pa kayo ng personal, Doc. Anyway, dito ho kayo mag-text 0917-110-6580. Pero saan ba kayo nagkiklinik ngayon, Doc? Dito po ako sa Westlake Medical Center sa Pasita, San Pedro, Laguna. Ayan. Dumayo kayo ng San Pedro, Laguna.
O, dili kaya, mag-text kayo sa 0917-110-6580. Ayan ha. Diyan ho kayo magtanong. Bukod ho kay Doc Mabel, meron pa hong ibang mga eksperto na nakastambay ho dyan para sumagot sa inyo pong mga concerns. Doc Mabel, thank you again for joining us. Good morning. Lalong-lalo na doon sa naghahanap ng magandang pamasko. Pwede ho ninyo ipangregalo ang Ultabayo. Ha? Thank you, Doc. Maraming salamat. Si Dr. Mabel Carion, ang Ultabayo nga po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at isa lamang si Doc Mabel sa mga nagre-recommenda niyan, lalong-lalo na sa mga medyo senior citizen na. Ayan ha, 0917-110-6580. Diyan ho ninyo i-text si Dr. Mabel Carion. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama na natin si Patrick Del Mundo ng Pag-asa. Patrick, good morning! Magandang umaga po, Sir Angelo, at sa ating mga taga-subaybay. Wala po tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng ating par na maaaring maka-apekto sa ating bansa sa mga sunod na mga araw. Bagamat sa ngayon ay patuloy na umiiral itong shear line o yung salubungan ng amihan at ng easterlies na nagmumula sa karagatang Pasipiko at siyang nakaka-apekto dito sa may bahagi ng Southern Luzon at yung easterlies naman sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. At dahil sa shear line, naasahan ngayong maghapon na ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Aklan at sa may Capiz. At dahil naman sa easterlies o yung hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko, asahan din ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, Dinangat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa may Davao Oriental. Sa mga nabanggit natin mga lugar, nag-iingat yung ating mga kababayan lalong-lalo na sa mga ilulan ng mga nakaraang araw dahil bagamat posible yung mga mahihina or katamtaman ng mga pag-ulan lamang, ay posible pa rin ito magdala ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa dahil saturated na yung ating mga kalupaan, especially sa may bahagi ng Bicol Region at ng mga Eastern Visayas. At dito naman sa may bahagi ng Northern Luzon ay patuloy na umiiral yung hanging amihan. Magdadala ito ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan o pag-ambon sa may bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cagayan, kasama ni Babuyan Islands, Isabela at sa may Quirino. At sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at ng Ilocos Region, inaasahan naman ang bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mahihinang pag-ulan o pag-ambon. At dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, posible naman magkaroon ng mga localized thunderstorms. At ngayong umaga, meron tayo nakataas sa thunderstorm advisory sa may bahagi ng Quezon, Batangas, Rizal, Bulacan at sa may Laguna kung saan naasahan pa rin na possible yung mga pag-ulan, moderate to heavy rain showers ngayong umaga sa mga nabanggit natin mga lugar. Meron din tayo nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Northern Luzon, kaya pinag-iingat yung ating mga kababayan na hanggat maaari ay huwag mo nang pumalaot dahil sa banta na matataas ng mga pag-alon dulot ng panibagong bugso ng hanging amihan. At dito naman sa may Metro Manila, ang agwat ng temperatura ngayong araw ay nasa 23 to 32 degrees Celsius, Baguio City 16 to 25, Metro Cebu 26 to 30, at sa may Metro Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. At yan, yes po. Sabi mo kanina may nakataas na gale warning sa mga lugar? Sa ating pong gale warning ay nakataas sa may bahagi ng Ilocos Norte, Batanes at gayon din sa may northern coast ng Cagayan kasama na po sa may Babuyan Island. Sa bandang norte. Yes, okay. Thank you Patrick. Maraming salamat po at magandang umaga. Si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Yan ha. Kaya ingat ho kayo, lalong-lalo na dyan sa mga kababayan natin sa bandang norte. Huwag na humunong papalaot dahil may inaasahan tayong matataas na mga matataas na alon. Ha? Ay, sus, may mabuti pa itong mga Sibera Mabalacat, happy sila kahit na umuulan kasi maganda yung drainage nung township, ha. O kaya naghahanap ho kayo ng lugar na flood free. Try ho ninyo ang Sibera Mabalacat. Yung Sibera Bacolor, bagamat na mababa ho yun, maganda din ho yung drainage. Kaya kung medyo may bahaman, mabilis din ho humupa at hindi masyadong tumataas. Maganda din ho yung drainage ng Samira. Diyan po naman sa Angeles City. So pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede na kayong maglipat ang bahay agad. 20,000 pesos lamang po ang all-in down payment. Kaya tanapan iintay po ninyo makipag-ugnayan po kagad sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555.
Kung ngayon ho kayo magpapareserve para ho sa inyong bagong townhouse, may chance pa kayong manalo ng mga bogang premyo kasama ang bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! Bahagi umano ng proseso ng Kamara de Representantes ang pagdinig sa inihahing resolusyon ng mga miyembro nito. Ito ang binigyan din ni Speaker Martin Romualdez matapos matanong kung binibigyan prioridad ng Kamara ang pagdinig sa resolusyon na nananawagan sa gobyerno na makipagtulungan sa isinasagawang pagdinig ng International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs na campaign ng Duterte administration. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang pagbasa at pagdinig ng naturang resolusyon ay katulad din ng pinagdaraanan ng iba pang mga resolusyon at mga panukala. Paglilinaw pa ni Romualdez, ito'y bahagi lamang ng proseso bagamat maaaring bigyan ng ibang kahulugan ng iba. Ang pagdinig sa isang resolusyon na hindi umano nangangahulugang aaprubahan na ito ng plenaryo dahil kailangan pa itong pagbotohan ng mga miyembro. 5:16, lalaking wanted naman sa Caloocan dahil sa iligal na baril na aresto. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. Naipunta ko yung jail. Nasa call ng Northern Police District. DSOU itong lalaking wanted sa umanay pag-ingat ng hindi mga lisensyadong baril sa Caloocan. Nakilala ito ni Police Major Mardina Villanueva, suspect na si Aka Christian, 31 years old. Residente ito ng West Grace Park sa Caloocan. Wanted umano ang suspect dahil sa pagkakasangkot sa mga pag-aari ng mga hindi lisensyadong baril. Makarang matanggap ng DSOU ang inisyong warrant of arrest ni Judge Rowena Biolago ng RTC Branch 121 dito sa Caloocan ay agad na hinanap ang suspect at kagabi nga dahilan ito ng kanyang pagkakaresto sa kanyang tirahan. Mula pa rin sa kanan sa Pilipinas, di sa rin sa Usaresto, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Edwin. Hanap buhay muna tayo, 5:17 ng umaga. Champion Pilipinas. Saan man ang lakad natin ngayong umaga, huwag kalimutan magbaon ho ng Family Alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol, yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Bayan ho yung mabango isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCI reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahiwagang tunog. 4,000 lang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Yan. Di sige, magbigay tayo ng clue. Sabi naman, ang damot naman sa clue. Di sige, bigay ho tayo ng clue. Para ma-research ho ninyo na mabuti. Sabi ko nga, nakikita ho ito kung saan-saang mga lugar. Anyway, yung isang item po ay naipapatent noong August 1989. Very recent lang. Ibig sabihin, modern technology po ito. Pero yung isa naman ay na-develop o na-invento ng isang abogado. Galing na-develop po ng isang abogado noong 1907. Ayan dalawang items po yan. Parehong imbensyon. Magandang umaga, Pilipinas! Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Pag hindi pa rin ho nakuha within today, sa linggo, abangan ho ninyo sa Radyo Henyo alas 4 dito po sa DZRH at magbibigay ho tayo ng malupit na clue. Ayan Happy birthday muna sa ating kaibigang si Doña Conchita Cheng. Tita Cheng, Tita Conching, happy birthday dito iwan siya na kanyang birthday ngayon. Samantala, mula naman sa Quezon City Regional Trial Court, sa sala po ni Judge Manny Santa Cruz, tinatawagan ang lahat ng kasapi ng Order of Witan Legis Co-Fraternity na anyayahan kanyang dumalo sa Christmas Party at General Assembly ng inyong samahan. Gaganapin yan sa Quezon City Sports Club, E. Rodriguez, Quezon City sa 25.
Ayan. Sa ano na ito? Linggo. Bukas. Linggo. Sabado. Ayan. November 25, bukas po yan. Ayon po kay Jens Manny, ang Witan Legis ay binubuo ng mga law students at mga graduates ng University of East College of Law at Arellano Law Foundation. Ayan. So inuulito natin sa lahat ng mga miyembro, mga kasapi ho ng Order of Witan Legis Confraternity, inaanyayahan ho kayong dumalo sa Christmas party at General Assembly ng inyong samahan sa Quezon City Sports Club sa E. Rodriguez Quezon City. Sabi ho ni Jens Manny, bukas po yan, November 25. Magandang umaga sa ating kaibigang si Ben Rosario. Kuya Ben, a-attend ka ba? Para magkita-kita kayo ng inyong mga classmate doon. Maganda umaga, Pilipinas! Nahatulan ng 20 taong pagkakakulong ang isang Chinese pogo operator sa Las Piñas City. Ito'y si Andy Chen dahil sa kasong human trafficking. Pinagbabayad din siya ng korte ng halos 1 milyong pisong danyos sa kanyang biktima na isa ring Chinese para sa moral at exemplary damages. Kabilang sa complaint kabilang ang complainant sa nailigtas ng mga tauhan ng Women and Children Protection Centers sa ni-raid na pogo, yung pong Xinhuang Network Technology sa Barangay Almansa 1 noong December 1, 2021. Katagal na pala nito, ano ha? Di ba tagal-tagal na rin ho siyang nasa loob ho ng kulungan. Ayan, Anyway, so ito'y patunay na umiiral po ang hustisya sa Pilipinas. Ayan, Chinese pogo operator. Pogo. Nako. Suki ito ng mga ng ilang mga taga-BIR ng mga alagang pogi. Yan, mga pogo. Ang bumubuhay sa ilang mga ang pangalan si Raul at saka si Valeriano ba yun? Adriano ba yun? Basta yung dalawa na dahil sa malakas ho sila sa kanilang mga connects sa mga pogo, hindi ho sila kasama doon ho sa mga nademanda. Ang tanong bakit? Kumusta din ho nung mga taga-operations group, Bakit daw ba nahihirapan silang ipaliwanag yung tungkol ho sa DB Mart? Hindi ko alam. Hindi daw po ito chismis, Sir Angel, factual yan. Ganoon, Rapi. Pakisagot mo nga ito, Magkano ba talaga ang ibinayad ng DB Mart? Ito ba yung hanggang ngayon nakasarado pa? O hindi na, DB Mart. Mukhang daming masaya ang Pasko, ayan. Ang Shopee kaya, magkano kinayad? Isang hinihinalang bomber ang tinakip ng Sea Marshals ng Philippine Coast Guard sa Port of Tawi-Tawi. Inaresto nina Seaman First Class Christian Leden Marquesa at SN1 Elmer Dacanay ang suspect na si Salahuddin Absin Sapil o Sapii. Matapos sa makatanggap na report na wala sa isang pasahero na isang gustong pumatay sa kanya at nag-amok pa sa ferry. Agad namang inilagay sa heightened alert ang airports kasunod ng naturang insidente. Tinapak din ng suspect ang Sea Marshal na naka-duty at tinangkang agawan pa ng baril. Matapos na maaresto, binunyag ng suspect na may itinanim siyang 2 bomba sa ferry kaya't agad na pinababa ang lahat ng mga pasahero. Pinahayag naman ng Coast Guard na Coast Guard spokesperson na si Admiral Arman Balilo, walang nakitang bomba matapos na halughugin ang ferry. Dinala na ang suspect sa himpilan ng pulisya sa Bungaw, Tawi-Tawi. Pinarangalan ng prestiyosong Catholic Mass Media Awards o CMMA ang DCRH News. Itinanghal ang DCRH News, DCRH Stories Pinoy Documentaries nina Edniel Parosa at Giselle Recaport bilang Best News Feature ng 45th CMMA. Congratulations! Nangimabaw ang programa mula sa 7 finalists sa nasabing kategorya para sa radyo. Una na ring napahanay ang DCRH Stories sa 2022 finalists ng CMMA, itinanghal na Best Radio Public Affairs Program ng People Management Association of the Philippines. Mapapakinggan at mapapanood ang programa tuwing alas 9 ng umaga ng Linggo, tampok ang mga dokumentaryo, panayam at diskurso. Asa na? Ala.
Yung okay. The CMMA goes to DZRH Stories, Pinoy Documentaries, silang mga nagdidildil ng asin by DZRH AM 666 kHz Manila Broadcasting Company. Malaman, kwento ni Juan de la Cruz sa araw-araw na balitaan. Mga muka sa likod ng headlines, pakinggan at kasagutan. Congratulations, Rich Stories. Yan. So, linggo ha, alas 9, huwag niyong kalimutan yung isa pang edisyon ng programa ni na Ate Giselle at saka ni Kuya Edniel. DZRH Stories, The Pinoy Documentaries. Tiniyak naman ng gobyerno, ligtas ang kondisyon ng 17 Pilipinong tripulante na binihag ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, lumilitaw sa mga indikasyon na maayos naman ang kalagayan ng mga Pinoy at hindi sila sinaktan ng mga hostage takers. Sa katunayan, isaan niya sa mga ito ang nakakontak pa sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Umaasa naman ng DFA na mapapalayang ligtas sa mga naturang Pinoy kasabay ng napagkasundo ang tigil putukan ng Israel at ng Hamas. 50,000 hektaryang taniman sa Nueva Ecija hindi napatubigan ng NAIA, dulot ho naman ng NIA ito, National Irrigation Administration, dulot po naman ng El Nino. Mga baha doon sa ibang mga lugar, ba't dito sa Nueva Ecija tagtuyot na? Alamin natin ang balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace. Angel, sa gitna nga nitong nararamdaman ng El Nino, inamin ng pamunuan ng National Irrigation Administration ng UPRIS. Ito ang tanggapan ng NIA dito sa Nueva Ecija na maraming mga sakahan ng palayan ang hindi mapapataniman ngayon second cropping. Sa katunayan, aabot ng nasa 50,000 hektarya mula sa 146,000 na hektaryang taniman sa ilalim ng UPRIS dito nga sa Nueva Ecija. Ayon sa NIA manager ng UPRIS na si Engineer Gertrudes Biado, ay kanyang sinabi na magkakaroon at pinaalalahanan ang mga magsasaka na gumamit na ng alternatibong mga itatanim na hindi gaanong kumakain ng maraming tubig. Bagamat sa ngayon, tuloy-tuloy ang mga serya ng mga pagpupulong at pakipag-ugnayan sa mga municipal agriculturists dito sa Nueva Ecija. Malaki-laki rin daw ang mawawala na 50,000 hektaryang tataniman sana ng palay, pero dahil nga sa kawalan ng tubig at kakulangan ng Pantabangan Dam at ilan pang mga attributaries na mga maliliit na mga dams na nagsusupply ng patubig dito nga sa Nueva Ecija na isa sa tinaguriang paring rice producing province ng ating bansa. Magkakaroon din daw ng schedule para sa pagrarasyon ng tubig. Kaya naman pakikipagtulungan ng mga magsasaka ang kanilang inaasahan. At kanya rin daw sinusuportahan ang isa sa mga isinusulong tulog tulad ng half cup rice na dapat na sanang maramdaman ng ating mga kababayan dahil sa mas marami ang nasasayang na bigas kung mas malaki ang isinuserve sa bawat order ng ating mga kababayan. Si Mang Adrian mula sa bayan ng Saragosa, isa sa 800 hektarya ng mga magsasaka na hindi mapapatubigan, gumagamit na ng bomba. Pero pag-amin niya at nasaksihan ng DZRH News na wala na ring tumutulong tubig mula sa mga pump water. Yan ang ating update para sa kauna-unahang hintilan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya alam ho ninyo, napaka-importante ho talaga na isang lokal na pamahalaan nag-iisip na matulungan ho yung kanyang mga constituent, lalong-lalo na sa pagsasaka. No, ha? Kasi kung lagi ka lang nakaasa, halimbawa, itong Rice Granary of the Philippines natin, kung alam natin magdadrought, tapos ang focus ho natin, pagtatanim pa rin ho ng palay, gugutumin ho talaga yung ating mga magsasaka. No, ha? Kaya dapat
dapat parang sa amin sa North Cotabato, si Governor Lala Mendoza, ang kanyang focus naman pagpapalakas din ho sa industriya ng nyug. Kaya doon, yung mga nyugan, nagpo-produce na ho sila ng tawag dito, cocoa sugar, virgin coconut oil, na pang-export pang-export, export quality. Kaya hindi masyadong iniinda kung halimbawa man bumababa ang presyo ho ng kopra. Bukod pa, siyempre, tumataas din po ang presyo ng buko. And speaking of buko, ito, ganitong ginawa ni Dr. Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Di ba? Hinakot ho yung magagandang planting material ng kakao galing Davao, itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya sa halip na umaasa na lamang ho sila sa kopra, itong mga magsasaka, nagpo-produce na ho ng sarili nilang tsokolate. Yung tangerine chocolate. Tapos, ang iba't ibang mga variants niyan ay hango din po sa mga ani ho ng mga magsasaka. Yung ginagamit nila doon sa combination ng ang tawag dito, ayun, yan, yung pineapple variant. Locally harvest na nila yan. Local harvest na ho nila. Kaya, supportahan ho natin ang ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino ba naman tatangkilik ho sa mga produktong gawang atin, kundi ang kapwa Pilipino. Ang tangerine chocolate ay available po sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Yung mga kababayan natin dyan sa abroad na nagbabalak na mag-isip ng panregalo, makipag-ugnayan po kayo sa tangerinechocolate.ph para malaman ho ninyo kung ano yung mga variants available na ipamamahagi ngayong Pasko. Sabi po ni Dr. Helen Tan, palakasin ho natin ang loob ng ating mga magsasaka, palakasin po ang mga MSMEs para eventually lalakas din po ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:34. Ang Coral Losalia dyan sa TV5 sa Kapatid Network. Kumusta na ho kayo dyan? Sa mga taga-newsroom ng TV5 magandang umaga ho sa inyo. At saka masuki din ho natin sa Net25 Direct Ginger Katabuy. Good morning. Kumusta na po kayo? At lahat ho ng mga nakatutok ho sa atin dyan po naman sa Saudi Arabia. Batiin daw ho natin sila. Alam ba ninyo na sa Japan pala mahigit 400. Ito yung Okinawa Island. More than 400 katao ang nakatira doon ng more than 100 years old. Grabe, no? 400 sa isang area lang sa Okinawa, Japan. Mahigit 400 ang nakatira na centenarian. More than 100 years old ang edad. Kaya ito daw po ang tinuturing na healthiest place on earth. Okinawa, Japan. Kaya doon sa mga senior citizen. Kaya pala talagang dinidevelop nila yung postbiotic para matulungan ho itong mga senior citizen. Grabe 400 Kung dito yan sa Makati, marami-rami yung bibigyan lagi ng pamasko. Di ba? Ito pa, may dagdag na kaalaman ho tayo. Yung Oymyakon, lugar naman sa Russia. Oymyakon, Russia ay itinuturing na coldest inhabited place on earth. Alam ba ninyo ang temperatura dyan? Negative 72 degrees Celsius. Baka lamig. More than freezing. Negative, Diyos me. Ako nung inabutan ho ako ng negative 8 na temperature sa London, ang minsan bumiyaya ako. Maniwala ho kayo. Tapos wala akong thermal clothes, wala akong winter coat. Nung nakikipag-usap ako sa immigration, hindi, wala akong boses. Nawalan ho ako ng boses. Tapos gusto mong umihi. Ihing-ihi ka na. Hindi ako maihi. Hindi dahil tumigas yung wiwi. Hindi ko makita si Junior Hinahanap ko wala. Umurong totoo pala yun. Pagka sobrang lamig nawala. Oo. Siguro natakot. Pumasok mo na sa loob. Ganun kalamig doon. Negative 72 degrees Celsius. O negative 97.6 degrees Fahrenheit. Ganyan kalamig doon sa lugar na yan. Ito pa. Para naman sa mga magsasakang nanonood ngayon, tingnan ho ninyo itong halaman na ito. Sapsapon. Yan daw pong sapsapon ay isang indicator na ang inyong lupa ay maganda.
Nakikita nyo yan, yung pagka bumuka na yung bulaklak, tapos, di ba, kulay puti yung pinakaano niya, parang peder, tinatangay ng tinatangay ng hangin. Ayun, di ba? Yung parang umiikot-ikot pa. Ayan, parang peder. Yun yung sapsapon. Yan daw po, ay kagatumutubo ho ng kusa, indicator daw po yan na ang inyong lupang sinasaka has a good quality, good soil fertility. Yan, mataba ho yung lupa. Yan. Tingnan ho ninyo, pagka may tumutubong kusa na ganyan, mataba ang lupa. Ideal para sa inyo pong pagsasaka. Ayan, okay. Sige, tuloy na ho natin. Ito pang isa. Sabi ho kasi ng iba, yung may problema tayo dito sa modernization. Pagka hindi ho talaga tayo nag-modernize, bukas makalawa, hindi pa rin ho marinis yung ating hangin. Ang objective po ng modernization po natin, maging compliant po sa mga Euro standards ang ating pong mga sasakyan. Kaya lang, para ma-achieve natin yan, kailangan efficient po naman yung public transport system. Diba? Sana pangarapin natin yung sa Japan. Sa Japan po, ang kanilang mga tren ang itinuturing na most punctual sa buong mundo. Mantakin ho ninyo, nadidelay lang po ito ng 18 seconds. Diba? Pagka rush hour, siksikan din ho talaga ang kanilang mga train doon. Pero at least punctual. Diba? Dumarating sa oras. 18 seconds lang daw po ang delay niyan. Tsaka pagka nandun ho kayo, makikita ho ninyo, talagang nagsasalita, the train is approaching. Tsaka naka-indicate kung anong oras darating yung train. Kung anong oras na nakaschedule, syempre, may hinahabol kang oras. Diba? Alam mo yung schedule. At tsaka yung schedule na yan, nakalagay po online. Kaya kahit na hindi ka ho taga-Japan at gagamit ka ho ng tren para magpunta kung saan, hindi ka ho mahuhuli, hindi ka maliligaw. Tsaka, mas madaling aralin, parang Hong Kong din, di ba? Basta marunong ka magbasa ng English. May English naman, may translation naman . Hindi ka ho maliligaw. Ganun ho ka-efficient ang kanilang public transport system. Iyon. Dito sa atin sa Pilipinas, gusto mong mabilis. Sasakay ka ng eroplano, punta kang Davao. Diba? Ang flight mo alas 8. Diba? O mga alas 8, so mga 1.5 hours ang biyahe mo. Dapat mga alas 10 nandun ka na. O may allowance ka na. Hindi. Minsan mga alas 3 ang dating mo. Bakit? Na-delay ho yung replano . Maganda umaga, Pilipinas! Papunta ka Makati, galing kang Pasay. Sakay ka ng Grab. Ayan. Taxi. Kung operation tulong yung taxi, magaling. Pero kuminsan, dami din yung balahurang mga taxi driver. Kaya kuminsan di ba? Minsan nga, napaaway ako dito sa may bandang dito na sa may bandang Paranaque. Namimili ng pasero na sabi ko, Quezon City, ayaw ako sakay. Traffic daw. Sige, bahala ako kayo. Sabi ko, susumbong kita sa LTFRB. Sabi sa akin, sige, sumbong mo. Siya pang matapang. Ba't naman ako makikipag-away sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Maganda umaga, Pilipinas! Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng SUV driver na sangkot sa road rage na kinasugat ng isang angkas rider at ng pasahero nito sa Mandaluyong City. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, naaresto na rin ang driver na si Pedro Magalit. Yan naman pala Yun naman pala ang pangalan ni Pedro. Ang pangalan ho ng driver ay si Pedro Magalit. 53 anyos, nasa custody na ng pulisya. Unang kumalat sa social media ang video kung saan makikitang minamaneho ni Magalit ang isang Suzuki Wagon at nakipagtalo sa angkas driver sa Ortigas EDSA. Nang makakuha ng tiyempo ay kanyang sinagi ang motorsiklo dahilan upang mawala ng balanse ang rider at sumemplang pati ang pasahero ng angkas. Nahaharap ngayon ng dalawang bilang ng kasong prostrated murder si Magalit. Matapos siyang magalit sa kanyang nakakomprontang motor rider, na sinampahan na rin ho siya ng reklamo sa pulisya sa prosecutor's office. Ayan Pagka kayo nasa lansangan, dapat kulang. Hindi mainit ang ulo. So medyo gas-gas lang naman yan. Pag sabihin mo, may insurance ka naman Okay na yan. At pagka ang katapat ho ninyo ay jeep, umiwas na ho kayo. Dahil ang susukli lamang ho sa inyo kapag nasagi ho kayo niyan, kamot ulo. Kung malalaking truck naman, lumayo-layo na rin ho kayo.
Kung sa jeep ay kamot ulo ang itatapat sa iyo, sa truck naman, bala ka sa buhay mo. Sasabihin sa iyo, hindi ko nakita eh. May laki-laki ng sasakyan mo. Kaya wag ka nang dumikit. Kaya nga ang tawag ko sa kanila, hari ng lansangan eh. Binalikat na ng ride-hailing company na angkas ang medical expenses ng rider at ng pasaherong sadyang binangga ng SUV sa Mandaluyong City. Sinabi ni CEO George Rieka ng angkas na inihanda na rin nila ang pagsasampa ng kaso laban sa driver ng SUV na ngayon ay nasa custody na ng Eastern Police District makaraang ito'y mahuli. Ayon kay Royeka, makakaasa ang iba pa ng assistance mula sa kumpanya, lalong-lalo na yung rider at saka yung babaeng pasahero nito na nakakonfine at nagpapagaling na sa mga tinamong sugat kaugnay ng naturang insidente. So sinagot naman ninyo ang pampagamot ng driver ninyo at saka nung pasahero? Opo, sinagot po namin. In fact, yung siyempre po yung mga biker po natin, pati yung ating pasahero, baka hindi rin po siya magkaroon ng trabaho for a few days. No? So talagang yun din po pinag-uusapan namin at nakipag-coordinate kami na maayos kung anong maitutulong. Ano ba Ano ba yung pasahero? Lalaki, babae? Babae po. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, kulang kayo ha, huwag magagalit para hindi kayo matulad kay magalit. 4 na bata naman ang nasawi habang 3 nasugatan ng sumiklab ang isang sunog sa boundary ng Upper Barangay Tisa at Barangay Banawa sa Cebu City. Ayon kay Senior Fire Officer Wendell Villanueva, spokesperson ng Bureau of Fire Cebu City, natutulog pa ang 4 na paslit kasama ang kanilang tiyuhin sa upper floor ng bahay na sumiklab ang sunog na hindi pa alam ang pinagmulan. Nagawa ng tiyuhin na makaligtas ngunit nabigo itong ma-rescue ang kanyang mga pamangkin. Ayon naman kay Villanueva, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Gemma Cabornay pasado alas 5 ng madaling araw. Tumagal lamang ang sunog ng 20 minuto. 5 bahay din ang tuluyang tinupok ng apoy habang 2 partially damaged na nakaapekto ng 10 pamilya. Isang paggawa naman ang paputok sa Bukawi, Bulacan ang sumabog. Ikinasawi ng isang babaeng trabahador. Pinilala ang biktima na si Risa Villanueva na gumagawa ng kwitis ng aksidente itong sumabog. Dahil sa lakas ng pagsabog, halos nasunog ang malaking bahagi ng katawan ni Villanueva. Naputol pa ang kanyang kaliwang binti, susme. Kaagad namang naisugod sa ospital, ngunit binawian din ang buhay dahil sa sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng pulisya at inaalam ang posibleng dahilan ng pagsabog. Ay, magandang umaga po sa mga taga San Miguel, Bulacan. Governor Daniel Fernando, mukhang yung inyong cease and desist order na laban ho sa isang quarry operation dyan sa may Biak na Bato wala naman bisa. Hindi naman daw sinusunod. Astig daw ho yata yung mga operator Anong utos-utos? Anong utos-utos? Mas malaki yung kinikita namin. Ayan Jesus, may Ginoo. Mga walang konsensya, di baling magkawindang-windang ang hinaharap natin dahil sa pagsira ng inyong kalikasan basta ang kanilang bulsa na mamayagpag. Sige, magintay lang ho kayo ng karma. Hindi ho natutulog ang langit. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:49 ang oras sa buong kapuluan. Kinis ng kanilang harapan. Kaya kuminsan umiiyak siya kahit inaatake ang kanyang rayuma. No choice kundi maglinis ng kanilang harapan. Kasi doon pala, pagka may nadisgrasya na kapitbahay mo, nadula sa halimbawa, dahil hindi mo nilinis yung driveway o yung harapan mo, ikaw pong marireklamo ka. Kaya obligasyon na linisin ho nila. Kaya kawawa sila doon pagka winter season. Nako. Hirap daw ho talaga. Akala nyo masarap mag-snow? Ako mas gugustuhin ko na ganitong temperatura. Kung gusto ko ng malamig, punta akong Tagaytay, kung hindi sa Baguio. Pero kung gusto ho ninyo ng magandang bahay dito po sa Metro Manila, nandyan po may natitira pang 20 units ang GA Tower 2. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Kung ngayon ho kayo magpapareserve, 50,000 pesos only in down payment.
plus a chance to win 50,000 worth of appliances sa kanila pong pamaskong promo ngayong pong taong ito. Ano ha? Ayan, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pero pinakamaganda, puntahan ho ninyo ng personal, ano ha? Para makita ho ninyo yung mga amenities ho nito. Less than 20 units na naman po ang natitira. Pagpunta ho ninyo dyan, labi pa lang, panalo na para kang bumili ng bahay sa 5-star hotel. Tapos, walang mandidistorbo sa'yo habang nagsiswimming. Si Superman lang ang pwedeng mamboso sa'yo. Nasa rooftop eh. Nasa tuktok nung condo yung swimming pool. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Samantala, kumukulot parang gusto na mag-weekend. Philippine-US military vessel nagsagawa ng tactical exercises bilang pagtatapos ng joint sail sa West Philippine Sea. Ang tumanggap ng parangal kahapon mula sa Catholic Mass Media Awards, maaga din gumising si Edgel Parosa, RH52. Edgel, good morning and congratulations. Good morning at maraming salamat, Kuya Angel. Tinapos ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang 3 araw na joint patrols nito sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng isang tactical exercises. 2 barko ng Philippine Navy ang i-deploy para sa cross-deck operations, Officer of Watch Maneuvers at Publication Exercises. Ito ay ang BRP Jose Rizal at BRP Gregorio del Pilar na nagsagawa rin ng communication exercises kasama ng USS vessel na Gabriel G. Forge. Bahagi ang joint drills ng Maritime Cooperative Activity na nagsimula sa aerial patrol sa Batanes malapit sa himpapawid ng Taiwan. Aprobado ang aktibidad ng Mutual Defense Board, Security Engagement Board na siya nagsisilbing framework ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng galyadong bansa. Una nang ipinagtanggol ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang joint sails at sinabing pasok sa international laws at convention ang pagpapatrolya kasama ng tagalabas ng South China Sea na Amerika. Pero pinalagan ito ng ilang Chinese experts at sinabing ayaw ng ibang kapitbahay na bansa ginawa ng Pilipinas na paghila sa US sa usapin ng West Philippine Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJ ito, si Edgel Parosa. Tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edgel. Maganda umaga, Pilipinas. 5 minuto na lamang, ACES na ng umaga. Sa mga mag-aabang pa ng malawit na clue sa mahiwagang tunog, ang tabayanan po ninyo sa linggo sa Radyo Henyo alas 4 dito po sa DZRH at sa radyo natin makakasama natin si Dr. Roby Cristobal. Paano po? Paalam na tayo. Susunod na puntos por dos at ang ACS Balita. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Khalil Gibran. Ang sabi po ni Khalil Gibran, sino ba si Khalil Gibran? Ito po ay isang Lebanese-American writer, poet at visual artist. Kino-consider niya kaya ayaw niya pong isuling ang kanyang sarili na isang philosopher. Ang sabi po ni Khalil Gibran, every man is 2 men. One is awake in the darkness and the other asleep in the light. In the light. Lahat ho tayo gising sa mga paghamon. Kaya lang natutulog naman tayo kapag ang hinaharap na natin ay katotohanan. Yun ang interpretation ko. May iba kayo interpretation, di ba? Hala ho kayo. Susunod ng 2x2, menos 2, bago mag 2x2. Maganda